Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, meron pong mga babala si Peter sa atin no, na dapat meron tayong pinapasabi niya po. Kaya po pinapatawag niya ako dahil meron po siyang sasabihin sa atin. No? Kailangan po nating mag-iwas-iwas muna no, sa mga lakad-lakad natin. Kasi itong sinasabi ni Peter ngayon ay may mga babala at may mga mangyayari. Hindi naman masama ang umiwas. So, ayan Peter, magandang gabi po. Salamat po kaibigan dahil ako po pinatawag ninyo at meron na naman po kayong sasabihin sa amin na babala. Ano po yun kaibigan? Kasi may mga babala pa siya. No? May pinapaabot po siya sa atin. Opo. So, ayan po, no? Sinasabi po ni Peter, no, na mag-iingat tayo sa ating mga pagbiyahe, no? Kung may pagbiyahe, ingat po at mga lakad natin kung may mga lakad kayo, magdala po kayo ng kaunting asin sa bulsa ninyo o itago nyo basta po dala-dala nyo yan sa katawan nyo. Mas madali sa bulsa na lang po. Basta huwag nyo pong ibulag ang asin na kailangan nyo magdala kahit konti lang po, no? Ayan. Iwas muna, tapos sabi ni Peter, iwas po muna sa pagkikipagkwentuhan sa maraming tao. Kung may bibilhin man, no, ipagpaliban muna. Uwi muna agad, no, pagkatapos. Tsaka yung mga pasyal-pasyal ninyo, no, iwas muna, no. Pagpaliban muna sa ngayon. Mga masyal at iwas sa mataong lugar. Ayan, marami pong salamat kaibigan sa inyong sinasabi po. Sa mga babala ninyo, kaibigan. Kasi ngayon, no, talagang umaaligid-aligid lang po yung mga taong nasasama ngayon. Kaya di talaga magkumpiyansa, no. Mas madalas magkakaroon din, sabi po ng kaibigan, na kung meron kayo kung kayo ay nasa bahay ninyo, no, huwag po kayong matulog na hayaang may nakasaksak. Katulad na lang po ng cellphone o kung ano-ano pa. Kasi mas madalas daw ngayon ay magkakasunog. So, dapat iwasan hanggang maaga pa. Mahirap pa naman masunugan, no? Opo, kaibigan. Opo. Ayan. Kung may nakasaksak pa, no, kailangang check nyo po bago kayo matulog. No? Salamat po sa mga babala po ninyo, kaibigan. No? Meron pong nagpapatanong kasi po tungkol po ito kay Madam, no? Hindi lang natin i-mention yung kanyang pangalan, no? Sa kanyang paglabas, kaibigan, no? At talagang tahimik ang tao ngayon. Pero ano po talaga ba ang katotohanan, kaibigan? Dahil posible na makabuhi pa siya, no? Kasi may malaking kaso itong si Madam eh. Ano ba ito, kaibigan? Laya na ba siya o meron pa siyang kakaharapin na kaso? Alam niyo po kung sino tinutukoy ko, pero ayoko lang pong mag-mention, no? Ayan. Opo. Ayan, malinaw yung sinasabi ni Peter, no? Masasagot talaga dito lahat. Siya po pala ay temporaryong
nakakalaya lang. Hala. So, imposible na may babalik pa ito sa ibang bansa. At pagkatapos daw ng halalan na to, makakarma daw ang pamilya na to dahil hindi daw kayang pagtakpan na ang mga nagawa nilang pambababoy sa bansa. Hindi na makakatakas dahil pagbabayari na sila. Sana naman kaibigan, lumabas talaga ang totoo dito. Kasi sa panahon ngayon, napakadami po talaga na nagpakawala ng mga talagang batuhan na ito ng mga paninira. So, grabe, ganun ang mga laro ng politiko ngayon. Kahit dito, grabe. Sobrang init ng politika dito. Yung mga tao halos mag-away-away na kung sino ang kanilang sinusuportahan. Talagang diehard talaga sila, kaya nakagagawa sila ng mga mali na. Kaya ito yung kinakatakutan ng ating mga kaibigan dahil baka mauwi ito sa kaguluhan. Ay, wag naman sana. Opo. Ang ating mga kaibigan ay lubusan talagang nalulungkot sa mga nangyayari. Opo. Grabe ang mga tao, napakainit talaga ng eleksyon ngayon. No? Alam nyo po, ilang tulog na lang po, malapit na ang halalan. At sabay-sabay na nating ayusin ang Pilipinas at buhay nating mga Pilipino. Ito na po ang pagkakataon ng mga tao. Malaki po ang magawa ng tao ng pagbabago ngayong eleksyon dahil ang tao ang magpapasya. Kahit bayaran pa ang tao ngayon, tatanggap lang yan sila. Pero ang ibuboto nila, yun na talagang karapat-dapat na mamumuno. No, dahil na-experience na ng mga tao kung ano ang pamumuno ngayon, na sobrang daming corrupt talaga. Wala silang puso, no? Wala silang puso sa mahihirap. Puro na lang pansariling interes ang kanilang ginagawa. Magpapayaman sa kanilang mga sarili. Kaya mag-pray lang tayo, ha? Kasi ngayong halalan, may mga matindi may mga posible kasing may mangyari na kaguluhan. No, dahil hindi matanggap ang pagkatalo ng ilan sa politiko. Sana hindi ito mangyari dahil marami po ang maapektuhan po, no? Maapektuhan dahil itong digmaan ito, ang digmaan po, isa po yan sa mga nagpapahirap sa mga tao. Salamat po kaibigan sa mga babala ninyo. Opo. Opo kaibigan. Huwag lang daw tayong mawala ng pag-asa. Pagdasal natin ng ating mga pamilya, sarili natin. Alam niyo, napaka-bless natin, no? Dahil nasa mabuti tayong kalagayan, safety tayo. Yung ilan, yung iba ngayon naghihirap, no? Nasa hospital, pero tayo, nandito tayo, no? Nandyan ka, healthy ka. Yan, kaya pagpasalamat natin ito.
So, sinasabi ni Peter, no, kwentuhan kasi kami na ang buhay ng tao, no, pinakamataas lang po. Ang buhay ng tao nasa 95 years old, 100 years old, swertihan na lang. Kaya habang tayo nabubuhay, huwag na tayong mamuhay sa galit, no? Hindi tayo mabubuhay ng matagal dito sa mundo dahil tayo ay temporaryo lang. Kaya sana yung ilan na sakim, sana maisip po nila yan, no? Dahil yung pagkasakim nila, hindi yan forever dahil may katapusan ang kasamaan nila. So, ayan, maraming salamat po kaibigan sa inyong pinaabot sa amin. Opo. Ayan. Sinisigaw talaga ni Peter, no? Na mag-ingat tayo. Lalong-lalo na lumalabas na po ang mga antikristo ngayon. At itong mga antikristo na sila gisilungan karon na ma-impluwensyang tao. Alam naman natin kung ano ang kanilang kakayahan, kaya mag-ingat tayo. Marami silang pwedeng gawin dahil marami silang nalalaman tungkol sa mga kaliwaang karunungan. Kaya mag-ingat tayo. Yan. So ayan, maraming salamat. Update kami mamaya. Salamat po sa inyong pakikinig. Ikaw madam, si madam ay hindi pala, yan yung isa lang pala yung temporary yung kalayaan niya, pero maghintay tayo ng balita, no? Dahil mababalitaan natin, dahil lalabas po ang katotohanan. Hindi po siya makakatakas sa batas. Uusigin po siya ng mga tao. Kilala nyo na po kung sino siya. So, and maraming salamat po, no? Hanggang dito na lang, mag-ingat kayo.